mga guys, bago tayo pumunta sa kotse para pumasok ay daanan muna natin itong mga berries ni Mrs. Tuwing umaga tinitignan natin yung raspberries niya, blueberries, tapos ito yung ating vine tomatoes. Yan. Kasi sinaga ng araw, ilang buwan lang mamumula-mula na yan. Tapos ito yung iba nating tanim, permiso kasi ng mga squirrel. Buti nga ngayon hindi na naguhukay. Dati araw-araw puro hukay yan. Hello mga ka-deers in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. At ito nga, Thursday morning dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. At ito, nagre-ready na kami pumasok ni Mrs. Bali. Nakakapanibago ngayon, tsaka medyo nakakatuwa at the same time. Kasi nga, yung last na trabaho natin, medyo talagang maaga yung alis namin ni Mrs. dito pareho. Mga 6:15 yan yung aming oras o schedule ng alis sa bahay para hindi ako malate kasi si Miss 8 o'clock ng umaga yung pasok niya, kaya lang no choice naman siya kundi sumabay na lang sa akin para matipid niya yung oras ng biyahe kasi kapag ka bus matagal yung waiting hours dun sa mga bus station, tapos syempre matraffic yun, kasi nasabay ko na. Pero ngayon nakakatuwa kasi nga kahit ang oras na ngayon is 7:10. Kahit umalis kami na 7:20, okay pa din. Abot pa rin kami sa pasok namin para 8 o'clock kasi pasok namin. So ayun, nakakatuwa siya. At hindi na tayo pwersadong bumangon ng maaga at umalis ng umaga. At yun, medyo madumi yung natin. Kasi siya na mga guys, medyo marumi yung ating bintana. Kasi hindi ako makapag car wash actually dito sa Calgary, dito sa Alberta. Meron kami shortage ng tubig. Bali, may memo yung aming City of Calgary na sarado lahat ng car wash. Even dito sa mga residential area, bawal kami magdilig ng mga halaman or basta mag-waste ng tubig. Kasi pagka may nahuli or nakita ka ng kapitbahay mo at na-report ka, malaki yung penalty. Parang sa tingin ko is nasa 3,000 Canadian dollars. So kaya iba ginagawa, bumibili ng mga drum. Yan. Tapos buti na nga lang itong mga nagdaang linggo, panay-panay ang ulan dito sa amin, kaya kahit paano yung mga tanim naming halaman nadidiligan. Kasi kung hindi, bawal kami magdilig. Kaya ayun. Tapos syempre, nakikita nyo nga dito tayo sa back alley. Dito kami nagpa-park ngayon for 2 days na kasi doon sa harapan namin ginagawa yung aming garage pad tsaka yung mga daan sa harapan ng bahay. So doon napupunta yung binabayad naming condo fee, puro improvement. Ganito talaga dito pag kumuha ka ng mga townhouse, kaakibat nun may mga condo fee. At yung condo fee naman na yun, ginagamit yun na humahawak ng project management para i-improve yung mga exterior part ng bahay. So yun nga, yung project nila ngayon dito sa amin is improvement ng mga road, mga pathways, mga garage pad. So pero sigurado next year babawiin yan, tataas ng konti yung aming condo fee. Pero okay na rin kasi syempre para sa benefit naman ng nakakarami yun. Nung dumating kasi kami dito last year, medyo hindi magandang kondisyon ng mga daan. So matataas yung humps, tapos may mga potholes. Pero ngayon okay na, nung sinilip ko kaninang umaga bago pumunta dito. Tapos na, so mamayang hapon pwede na tayo doon magpark sa harap. So ayun nga mga guys ang ating kwento ngayong umaga. At naantay ko na, andyan na pala si Missy, so papasok na muna kami. So mamaya na lang natin itutuloy itong ating pagbablog. At ayun, magandang araw ulit mga guys, see you later. One eternity later. So ayun nga, welcome back mga ka-deers in Canada. Welcome back sa ating channel. At ito, pauwi na tayo. At salamat sa Diyos at natapos natin ang isang buong magapan natin ng maayos. At okay naman yung trabaho natin, very smooth lang lahat. At ito nga, bago tayo umuwi or bago tayo sumundo kay Mrs. ay kikitain ko lang saglit yung naging katrabaho ko sa company namin nung nasa Middle East pa ako. Bali, yung company nga namin doon is yung Landmark Group. So isa lang kami ng company pero magkaiba kami ng bansa. Ako kasi sa Bahrain, siya sa UAE, sa Dubai. So isa siyang visual merchandiser or tinatawag nilang dicer.
eka nga. So kikitain ko lang siya kasi nandito na rin siya sa Canada, kaya lang nasa Toronto siya, ako dito sa Alberta. So dadalaw siya dito sa Calgary ng ilang araw, mga isa o dalawang araw lang yata, tapos babakasyon siya sa Pilipinas. Ayun, meron siyang pasalubong para sa amin ni Mrs. At ayun, siguro meet and greet, konting kwentuhan kung anong buhay-buhay. At sa tagal niya rin kasi dito, parang nauna siya sa akin dito siguro nasa, kung di ako nagkakamali, 7 years to 8 years na siya dito. At ayun, konting kwentuhan, matagal-tagal kami hindi nagkausap kaya baka may mapulot tayong mako-content natin kasi sa pagkakaalam ko medyo masalamu at din yung pinagdaanan niya bago siya makarating dito sa Canada. Ayun, so mga guys, biyahe muna ako or magdadrive muna ako at see you na lang ulit mamaya sa ating vlog. So yun, tapos na yung pag-aspalto dito sa community namin at magdrying time na lang to. Siguro bukas pwede ng parkingan or daanan ng mga sasakyan. Medyo gumanda siya ngayon, nawala na yung mga potholes, umaliwalas ng konti kasi dati puro lubak din talaga to kawawa lang yung sasakyan natin, malalalim kasi yung mga butas, pero ngayon okay na, gumanda talaga siya. Welcome back mga guys, welcome back sa ating channel. At ito, kakauwi lang natin dito sa bahay. At dito nga ako dumiretso, naglalakad-lakad ako ngayon dito sa community namin. Katatapos lang kasing aspaltuhan tong mga daan dito, tsaka mga garage pad. Yung dito magaganda pa kasi yan, konkreto yan Pero dito sa kahilera namin, yan, puro aspaltado na ngayon yan. So yun, sulit na sulit yung binabayad natin na condo fee at talagang nakikita namin yung improvement na ginagawa ng project management. So yan, kakapintura lang nung visitor parking area. At ayun nga mga guys, kakahatid ko lang din sa hotel dun sa kaibigan ko na nakatrabaho ko dun sa Middle East, sa Bahrain tsaka sa Dubai. So ayun nga mga guys, nagkaroon nga tayo ng konting oras para makakwentuhan yung katrabaho ko, yung kaibigan ko sa nagaling din ng Middle East. Tagal-tagal din kasi kaming walang communication kasi nag-deactivate din pala kasi siya ng kanyang Facebook kasi yun nga, siguro maraming mga kamag-anak daw siyang nakukulitan siya kasi nga syempre pag nung nakarating siya, especially nung nakarating siya dito sa Canada, maraming nangungulit sa kanya, humingi ng tulong, yung mga ganung bagay ba. So simula nun parang nag-deactivate siya ng social account niya, social media account niya. At yun, to make the story short, pagkwentuhan nga namin kung paano siya nakarating dito sa Canada, mga expectation niya. So yun, kagaya nga ng mga kwento ng nakakarami, hindi rin naman naging maganda yung simula niya dito sa Canada. Akala niya kasi sa Middle East niya lang mararanasan yung yung hirap. Dito rin pala. Kasi siyempre sa Pilipinas pa lang naging niya na talaga yung Canada pag inspirasyon niya sa buhay. Expectation niya noon kasi pag nag-Canada siya, magkakaroon siya ng magandang sahod, mabibili niya lahat ng gusto niya. Kapag travel siya, syempre ang pinakamalaga doon, makakatulong siya sa magulang niya. So yun yung ginawa niyang inspirasyon hanggang sa ayun nga, hindi naging ganun kadali yung pagpunta dito sa Canada. Dumaan pa siya ng ibang bansa talaga. So parang nangyari, nag-apply siya sa Hong Kong, Singapore, yung mga ganung bansa, kaya lang mas siminerte siyang mapunta sa Middle East. So ginawa niyang stepping stone pagpunta ron. Kaya lang nung nasa Middle East naman, nakarating siya doon, di rin naging maganda kasi nga syempre ang in-applyan niya or nang nakuha niyang trabaho is parang sa fast food. Sa Middle East kasi minimum lang talaga ang sahod ng nagtatrabaho sa fast food. Parang sa Bahrain kasi nung panahon namin, alala ko parang 110 Bahraini dinars. So kung sa Dubai siya, siguro equivalent nun nasa 1,000 dirhams or higit,
1,100 dirhams. Tapos swerte mo na kung sasagutin ng company mo yung accommodation sa Dubai usually ikaw pa magbabayad nun kaya nauso doon yung mga bunk beds sa isang kwarto, 6 kayo, 10, depende, mas marami mas makakamura kayo, parang gano'n. So sa makatuwid nandun siya sa Dubai, naranasan talaga niya yung hirap, lahat yung tiniis niya para lang parang masasabihin to, para lang matupad niya yung pangarap niya na makarating dito sa Canada. Hanggang sa ayun nga 2017 nung makarating siya dito sa Canada. So nakarating siya dito sa Canada bilang isang caregiver, kasi sa Dubai nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral ng caregiver, kasi may mga company or may mga institution doon na nag-o-offer naman ng mga training, ganyan. So sa mga tuwid, naswertihan niya, karating siya dito as a caregiver. At ayun nga, nagkaroon siya ng employer, kaya lang hindi rin siya tumagal kasi nga sumakabilang buhay agad yung inaalagaan niya. So bali sa kwento niya parang less than a year lang Tapos ayun nga, simula nun parang lalong naging struggle yung buhay niya dito, kasi syempre parang nawalan siya ng trabaho, so kailangan niyang umanap ng bagong mag-i-issue ng kanyang lamia, kasi nga syempre hindi na siya pwede dun sa employer niya, kasi nga nawala, namatay na. So yun, doon nagsimula yung kanyang paghihirap dito. So akala niya sa Dubai lang siya nakakaranas ng paycheck to paycheck, tapos yung halos zero na lang talaga yung natitira sa bank account mo, dito rin pala. So nung umpisa, sabi niya sakto, minimum lang actually yung sinasahod niya as a caregiver ng time na yon. So babayad pa siya sa inupahan yung bahay, kwarto, tapos padala sa Pilipinas, tapos mga bills niya, phone bills, insurances, groceries, lahat mga personal things. So magkano lang yun, hindi niya na halos dinitalyo sa akin, pero naiintindihan ko kasi syempre andito na ako. Gawin na lang natin yung math, kukuha naman natin kung magkano yung figure ng sinasahod niya, at talaga nga namang paycheck to paycheck lang talaga siya, tsaka minsan pa nga nagne-negative. So yun nga, nung umpisa gusto niya nang sumuko, mga dalawang taon, kasi nga parang nagulat siya, hindi ito yung ini-expect niya dito sa Canada. Parang ito yung naging inspirasyon niya papunta dito. Bakit parang ito rin yung magiging dahilan para tabangan siya dito sa bansang Canada. Hanggang sa ayun, one time nagkaroon siya ng break. So nakapasok kasi siya sa isang seniors home, hindi bilang isang caregiver kundi food server. So parang doon nag-umpisang gumanda yung buhay niya. Parang ibig sabihin unti-unti siyang nakabangon, kasi noong mga time na yun medyo baon talaga siya sa utang Parang siyempre ka ba naman kumikita lang ng paycheck to paycheck, may mga obligasyon ka pa sa Pilipinas, tapos basta yung dinitalyo niya sa akin, nagkasakit yung kanyang magulang. So parang wala siyang choice kundi minsan mag-loan sa bangko, mga ganun. So sa makatuwid, medyo nabaon siya ng konti sa utang hanggang sa nakarecover siya simula nung mapunta siya sa isang seniors home. At doon na nagsimula yung pagbabago o paano nabago ng Canada yung buhay niya. Bali, yun nga, kumita siya ng medyo above minimum na, parang nabanggit niya sa akin nung time na yun is $21 per hour siya. Tapos ayun, tapos flexible pa yung oras niya, hanggang nagkaroon siya ng oras o ng pagkakataon maasikaso yung residency niya, hanggang sa bago mag-pandemic nung maging resident siya ng Canada. Kasi nga syempre healthcare provider parang noong time na yun medyo madaling ma-PR yung mga nasa ganong industry. So isa siya sa sinerte na PR kaagad. At ayun nga,
After nun, nag-aral siya. Nag-aral ng 6 months para madagdagan yung kanyang qualification hanggang sa ang natapos niya yata sa pagkakaalam ko is yung pharmacy assistant. Yan. So ngayon, nung natapos niya yun, nagkaroon siya ng pagkakataon naman na mag part-time sa Shoppers. So yun, nadagdag ang income niya hanggang sa unti-unti niya nang nagagawa yung mga dati pangarap lang niya. So yun nga, nung nakapag part-time na siya at unti-unti nang nagkakaroon daw ng kulay yung buhay niya. Unti-unti niya na na-appreciate yung Canada kasi nga, syempre, nagagawa niya na mag-travel paunti-unti kahit within the Canada lang, yung mga inter-province kung tawagin. Tapos, ayun, Mexico, yan, napupuntahan niya na. Yun nga lang kasi sa Pilipinas, totoo naman talaga kasi hindi siya gano'ng makauwi. Parang ngayon pa lang siya uuwi for almost parang 8 years. Ngayon pa lang siya uuwi ng Pilipinas. Parang nabanggit ko naman yata sa mga naging vlog ko na kahit gusto mo yung umuwi, dahil sa marami kang obligasyon, marami kang priorities, mahal yung ticket. Totoo lang. Tapos syempre pagka nagpa-process ka rin ng residency mo, ng PR mo, parang ang hirap umalis ng Canada hanggat hindi yun naaayos o hindi yun naaaprobahan. So yung mga ganong bagay, yung mga naging hadlang sa kanya kung ba't di siya makauwi ng Pilipinas. So yun lang, travel na siya dito sa within Canada. Tapos hanggang sa yun nga, nakapagkaroon siya ng pagkakataon makabili kahit second hand na kotse. Parang yung pangarap niya dati, unti-unti niya nang nakukuha. Hanggang sa eto nga this year, January, nung makuha niya naman yung kanyang citizen na siya ng Canada. At pagka-citizen niya, ayun, bigla na siya nagpabook ng flight pauwi ng Pilipinas. At eto nga, pauwi na siya ng Pilipinas sa makalawa. At nakakatuwang isipin kasi syempre nakasama ko siya ng 1 linggo. But medyo nung nadistino kasi ako sa Dubai ng 1 month, nakatrabaho ko siya kasi so nakita ko talaga yung hirap nila sa Dubai. Yung dami yung parang wala ka ring gusto mong kumain, hindi ka makakain kasi nga sobrang tipid yung kakain mo na sa masarap. Titipirin mo na lang yung para may maipadala ka sa Pilipinas. Ganun ang buhay ng iba nating kapwa OFW doon. So isa siya sa nakaranas noon. Kaya sobrang tuwa ako nung kinukwento niya sa akin yung buhay niya dito. Unti-unti niya nang na-appreciate niya na talaga kung gaano kaganda manirahan dito sa Canada. So yun nga, since na citizen na nga siya ng Canada, so uwi siya ng Pilipinas at sikasuhin naman niya yung mga documents ng nanay at tatay niya at balak niyang dalhin dito. So yun nga, guys, ang kwento ng aking kaibigan na si Ruth Caballes. Shoutout sa'yo. Wala ka mang social media pero sabi mo panonoorin mo to. So yun, shoutout sa'yo, Ruth. At sana maraming salamat kasi kahit paano binigyan mo ako ng pagkakataon na yun, i-content ko yung istorya mo. At ayun, ingat ka lagi sa Pilipinas. So yun nga mga guys, yung istorya nga niya hindi na rin nalalayo sa mga nararanasan na iba nating kababayan na syempre ngayon, lalo ngayon, pahirap ng pahirap yung pagpunta dito sa Canada. Daming pagbabago. Yung dating international student pathway na madali para sa lahat, parang unti-unti na yatang binubura ngayon. Pero syempre pagka naman may nagsasara, may pinto namang magbubukas. Siguro antay-antay lang, darating din yung tamang opportunity para sa lahat. So paano mga guys, siguro hanggang dito na lang muna tong vlog natin. At ayun, nakikita niyo yung paligid natin, sobrang aliwalas. At ako'y magluluto muna ng aming hapunan. At see you na lang ulit sa susunod natin mga vlog.